Amen. Purihin ang Panginoon. Sa umaga itong muli, tayo ay makikinig ng kanyang buhay at banal na salita. Ayan. Salamat sa Diyos. Talaga pag-pray natin, kailangan na talaga natin palitan itong pulpito. Ang bigyan niya ng buhatin. Amen. Pag-pray natin na mapalitan natin ng bago kasi medyo matagal na siya. Kaya kita na may tama-tama na siya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat. Salamat sa mga patotoo. Yan, ating inihayag. Yan si Sister She. Bagamat malayo kasi siya sa may nabutas pa siya. Amen. Sister Rachel, ganoon din sa Malabon. Kahit na may mga kapatiran tayong malalayo, nandito pa sila at sumusuporta sa gawain, hinihintulot ng Diyos na makasama natin sila. Kaya patuloy lang sila pag-pray. Gaya yan, may nararamdaman bago sa biyahe. Mahirap yung gano'n, no? Naranasan ko din yung gano'n. Masakit yung tiyan, hindi komportable. Sa biyahe, malayo pa yung pumuntahan. Pray natin. At hindi lang yun yung mga pangangailangan nila. Yung pamasahe. Yan, pray natin yan sa Panginoon. Kay Brother Arnold, salamat sa Panginoon. Muli, nakasawa natin siya. Malawahan natin ang Panginoon. Baka matagal ng panahon, hindi siya nakakasama natin. Pero ganun po man, yung isip at puso niya. At nandoon pa din talaga sa Panginoon. Sama-sama natin palagi pinanalangin. Lahat naman tayo nananalangin sa lahat ng kapatiran natin na hindi na natin nakakasama. Salamat naman sa Panginoon kasi tumutugon siya yung isip at puso. Darating ang panahon, darating ang tamang panahon na talagang lubusan na maghahari ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Yan. At hindi man nakapagpatutuo yung iba kasi wala na tayong sapat na oras, pero alam naman ng Diyos at alam ng bawat isa sa atin na oras-oras talagang pinagpapala tayo ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya karapat dapat na parangalan natin ng Diyos sa ating buhay ito, sa bawat pagising, sa bawat pagbangon, sa lahat. Saan man tayo naroroon, ano ba ang ginagawa natin, lahat ng mga bagay na meron tayo, lahat yun ay pinagkaloob at pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? Kaya dito sa church, nagpaparangal kasama yung ating mga handog kanina, yung ating pakikinig sa ating maiksing pag-aaral at sa ating pagpupuri. Yan, kasama yan sa ating pagpaparangal sa Diyos. At ngayon naman, muli tayo ay makikinig ng kanyang mensahe. Kaya tinatawagan ko si Sister Rachel na basahin ang aklat ng Awit, chapter 99, verse 9 and 5. Yan, verses 9 and 5. 5 muna, tapos talon ka sa 9. Kailangan tayo tumayo at tayo magbasa ng salita ng Diyos sa pangulang Sister Rachel. Awit chapter 99 verse 5. Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan sa harap ng kanyang trono. Tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. 9. Verse 9. Ang Diyos natin na si Yahweh dapat natin parangalan sa banal na bundok niya. Sambahin ang kanyang ngalan. Si Yahweh na ating Diyos ay banal. Amen. Tayo manalangin. Lord, salamat sa umagang itong muli. Binigyan mo muli kami ng pahintulot, Panginoon. Basahin, pakinggan, pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Salamat sa isang malaking pribilehiyo, Panginoon, na isiniwalag mo sa aming mga anak mo. At sa bawat taong inaabot ng tinig na ito, purihin ka, Panginoon, ikaw ang may taas maparangalan. Sa umagang ito, ang iyong kalooban, ang siyang mangibabaw, Panginoon, ikaw ang mamuna sa lahat ng sandali sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isang narito at sa lahat ng tao makikiisa na makinig sa iyong mensahe sa umagang ito. Muli, salamat, ikaw ang may taas, ikaw lang at wala nang iba. Purihin ka, aming Panginoong Sus na aming sinasamba sa iyong dakilang pangalan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Yan, sabi ng Awit, chapter 99, verse 5, talaga sa buhay natin, dapat talaga pinaparangalan natin ng Diyos. Kasi siya naman ang lahat-lahat. Walang kaguluhan yung buhay natin kung wala ang Diyos. Okay, sabi ron, si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan sa harap ng kanyang trono. Tayo ay manambahan, si Yahweh ay banal. Pagdating sa 9, ganun din. Ang Diyos natin si Yahweh, dapat nating parangalan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan.
si Yahweh, ang ating Diyos, ay banal. Purihin ng Diyos. Talagang banal ang Diyos. Amen. Siya ang huwaran, siya ang modelo, siya ang maglilang sa atin. Kaya dapat talaga natin siyang parangalan. Sa pamugat pa lang ng awit, si Yahweh ang kataas-taasang hari. Kung babasahin natin lahat, pakinggan natin, sa awit chapter 99, 1-9 lang naman ito eh. Si Yahweh ay naghahari kaya sa takot ng mga tao'y nanginginig. Trono sa ibabaw ng kerubin, kaya daigdig ay nayayanig. Amen. Kaya dapat natin katakutan si Yahweh. Kaya sabi si Yahweh ang naghahari kaya takot ay mga tao'y nanginginig. Kasi yung kay Moses, di ba? Yung makita sa bundok, nakakilabot sa lugar na yun. Parang dumadagundong na parang ulong ang boses ni Yahweh. Hindi niya kayang pakinggan, kaya ngayon mga tao ayaw pumunta doon eh. Kasi para silang mamamatay kapag naririnig nila yung boses ni Yahweh, parang ulong. Amen? Si Yahweh dakilang tunay. Sa Sion o sa mga bansa, si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga nilikha. Siya may na lang sa atin eh. At sa lahat ng mga bansa, sa lahat, siya ang nangangalaga, siya ang nasusunod kung anong kalooban niya, yun ang matutupad. Purihin natin ang banal at dakila niyang ngalan. Si Yahweh ay banal, kaya karapat-dapat yung kanyang pangalan itaas. Dapat talaga wala tayong ibang itatangi kundi ang pangalan ng ating Diyos. Ano yung pangalan ng Diyos na binigay sa atin ng Bible? Jesus. Yan, Jesus. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao ang pangalang Jesus. Yan yung pangalang ibinigay ng banal na kasulatan. Ikaw ay dakilang hari. Umiibig sa katuwiran, ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtingin pantay-pantay. Si Yahweh na ating Diyos ay lubos na parangalan sa harap ng kanyang trono. Tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Kaya nandito tayo sa church. Kaya itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Si Moises at Aaron ng mga pamilya at si Samuel na may lingkod na sa kanya'y sumamba. Nang si Yahweh dalanginan, dininig naman sila. Kung pasinin natin sila lahat, sila'y sumamba sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, at kay Yahweh na ating Diyos, na ngayon, ang ating Panginoong Hesus. Si Yahweh ay nagsasalita sa isang haliging ulap. Sila naman ay nakikinig, utos niya ay tinutupad, sumusunod. Sila Moses, nilaging dakila ng panahon, pinati yung dagat, maraming kababalaghan ang ginawa ni Moses at tulong ni Yahweh. Kaya ang ginagawa nila, sinusunod lang nila si Yahweh. Hindi lang sila Isaiah, lahat sila, yung mga lingkod ng Diyos na nauna sa atin, wala silang ibang ginawa kundi sumunod kay Yahweh. O Yahweh na aming Diyos, sinagot mo sila agad. At ikaw ay kinilalang Diyos, mapagpatawad, ngunit pinagdusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Maging sila man nagkasala, pero pinatawad sila ng Diyos. At tayo rin naman ngayon, nagkakasala tayo, pero yung maghapong nakaumang kami ng Diyos upang tayo magbalik, bagamat kumisa may mga consequences, pero yung pagpapaalam ng Diyos ay sapat para sa atin na mga anak niya na tumatawag at nagbabalik sa Kanya. Ang Diyos natin, si Yahweh, dapat nating parangalan sa banal na bundok niya, sambahin ang Kanyang ngalan. Si Yahweh na ating Diyos ay banal. Kaya tayo naririto dahil naniniwala tayo ang Diyos natin, si Yahweh o ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos na banal na dapat sambahin at parangalan. Amen? Palapakan natin ang Diyos, kaya tayo naririto. Para ano? Parangalan ang Diyos. Yan. Kaya ang ating tema sa umagang ito, ang Diyos ay parangalan. Amen? Yan. Ayan ang ating topic. Ang Diyos ay parangalan. Sa ating mga buhay, dapat parangalan natin ang Diyos. Kagaya ng nabasa natin na dapat talaga katakutan ng Diyos kasi boses niya, dumadagundong sa mga kerubin, yung trono niya, yung mga kerubin. Kung babasahin natin yung mga anghel ng Diyos, kasama yung mga kerubin, kasama sa mga klase ng mga anghel. Marami kasi mga klase ng mga anghel. Kaya kung gusto yung mapag-aralan ang bawat klase ng mga anghel, tutok lang kayo sa banal na kasulatan sa Bible. Magbasa tayo ng Bible, lalo na sa mga Old Testament. Pinaniliwanag yung mga anghel doon, yung kerubin, mga serapin. Maiintindihan natin kung ano yung mga itsura nila at kung ano yung mga trabaho nila. Kaya yun, sabi ron, si Yahweh naghahari kaya takot
ikadaigdig ng nayayanig. Kaya yung mga kerubin, nasa trono yan ni Yahweh. Nasa ibabaw ang trono ni Yahweh. Yung mga trono ay sa ibabaw ng mga kerubin. So, yung trono ni Yahweh, nandun yung mga kerubin sa ilalim niya. Okay, trabaho ng kerubin. Parang, okay yung trabaho pala ng kerubin. Nasa trono mismo ni Yahweh. Di ba? Katabi nila yung Diyos. Tama? Tayo naman, ano sa tingin nyo, sino mas babalan? Yung mga kerubin o tayong mga tao? O tayo, siyempre, tayo. Special. Tayo talaga na nilalang ng Diyos. Bakit? Mamaya, pag-aaralan natin yan. Kaya ang ating tema, ang Diyos ay parangalan. Umpisa pa lang yung binasa natin nung narinig natin itong buong 99, talagang napakadakila talaga ng Diyos. Dapat siyang parangalan, dapat siyang katakutan, pag-ibig niya, pantay-pantay sa Israel, maging sa atin. Mabuti at masama, pantay-pantay, pinaaraw niya. Pinaulan niya yung pagpapala o pinasisikat niya ang araw sa mga mabubuti at masasama. Tama? Oo. Wala namang mabuti, sabi ni Jesus. Ba't mo ako tinatawag ng mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Kasi bakit pababa ang Diyos kung may mga taong mabubuti na? Tama? Kaya ka siya bumaba dahil tayo makasalanan at kailangan niya tayong gawing matuwid sa sa paligid ng Diyos. Amen? Kaya yun, kung mabasahin natin yung 99 talaga, karapat-dapat ang Diyos ay parangalan. Kaya sa umagang ito, nais kong mangusap sa paksa, ang Diyos ay parangalan. Ngayon, ang tanong, paano natin pararangalan o mapaparangalan ng Diyos? Yan ang ating tanong na dapat sagutin. Yung mga tema naman natin, yung mga pinag-aaralan, halos pare-pareho lang. At inuulit-ulit lang natin para lagi natin nasasariwa sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, ang Diyos ay parangalan. Amen? Sabihin mo nga, ang Diyos ang parangalan. Yan, hindi ng Diyos. Dapat talagang parangalan ng Diyos. Ngayon, paano natin pararangalan o mapaparangalan ng Diyos? Sa inyo, sa teaching palagay, paano ba natin mapaparangalan ng Diyos? Paano natin uumpisa ang parangalan ng Diyos? Paano tayo mag-uumpisa? Ano ang iisa-alang-alang natin para maparangalan natin na higit ang banal ng Diyos? Sabi nito, ang Diyos ay banal sanay. Ang Diyos natin si Yahweh, dapat natin parangalan sa banal na bundok, sa niyasambahin ng kanyang ngalan. Si Yahweh ang ating Diyos ay banal. Kaya nga tayo namin sa church. Ano yung bagay na alam natin sa buhay natin kung bakit natin dapat parangalan ng Diyos? Yan. Ano yung dapat natin iniisip unang bagay? Amen? May naisip na ba kayong idea? Sige, Sister Shea. Yan, sa buhay natin, tama. Lagi natin tandaan, kaakibat na ng buhay natin ng Diyos. Unang puntos na dapat parangalan natin ng Diyos ay lagi nating tandaan at isa-isip na tayo'y nilalang ng Diyos ng espesyal at may pag-ibig. Kaya sa buhay natin, dapat nating laging iniisip yan. Paparangalan ko ang Diyos, dapat din natin nakakalimutan dahil nilalang niya ako. Espesyal. At hindi lang espesyal, may pag-ibig. Amen? Tama mo ba? Hindi kayo naniniwala na kayo'y nilalang ng Diyos espesyal? Kaya nga tinanong ko sa iyo, sino yung mas mapalad? Yung mga kerubin na nasa ibaba ng trono ng Diyos o tayong mga tao. Natural tayo. Bakit? Espesyal tayo. Sa paanong paraan tayo naging espesyal sa Diyos? Yan, doon muna tayo sa salitang espesyal. Paano tayo naging espesyal sa Diyos? Sabi roon, number 1 puntos, ang Diyos ay parangalan. Title, paano natin pararangalan ng Diyos? Number 1, lagi natin isipin, sabi ni Sister Shea, tama, sa buhay natin. Sa buhay natin, dapat kaakibat na ng isip at puso natin na dapat lagi natin inaalala na tayo'y una nilalang ng Diyos na espesyal at may pag-ibig. Bakit? Pastor, bakit ba tayo naging espesyal? Paano mo nasabi? Kung aaralin natin ang aklat ng Genesis sa paglikha ng tao, sabi ron, bago nilalang ng daigdig na ito, ay bago tayo nilalang ng Diyos na tao, ginawa niya na muna yung mga bagay-bagay na pangangailangan natin. Tama? Sa madaling salita, ang Diyos sigurado na talagang lalalangin niya tayo. Talagang pinaghahandaan niya na tayo lalangin. Tama po ba? Ginawa niya na ang mga bagay na pangangailangan natin bago pa tayo dumating sa mundong ito. Kung aralin niyo yung Genesis chapter 1, nagkaroon ng liwanag at nagkaroon na. Kailangan
Kailangan ba ng tao ng liwanag? Amen! Kailangan. Naghiwalay ang tubig sa lupa. Bakit? Kailangan ba ng tao yun? Amen! Hindi pwede magkasama yun. Hindi ka mabubuhay doon. O, liligo ka sa falls, nababagsakan ka ng mga bato. Ang gulo nun. Durug-durug ka nun. Amen? Magkasama yung tubig at lupa. Aray. Puro buko lang inabot mo nun. Kaya alam ng Diyos yun, sa ikabubuti ng tao, paghihiwalay mo siya. Hindi lang yun, yung buwan at yung araw, kailangan hindi yan magkasama. Kaya wala kayo nakitang magkasama yung gabi at araw eh. Tama ba? Meron ba nangyayari magkasama yung gabi at araw? Sige, Brother Rudolph. Eclipse. Hindi pa rin, dumidilim pa rin, tapos magliliwanag. Hindi siya pwedeng maliwanag at madilim. Madilim, maya-maya, iliwanag, tawa. Di ba? Magkainulit pa rin. Nabasa ko hindi si Brother Rudolph. Eclipse. Tawa. Yun. Hindi pa pwede. Kaya kanina, hindi pa pwedeng magsama yung mabuti at masama. Pagdating ng panahon, maghihiwala yun. Hindi pwede yung marumi sa langit, eh. Lahat ng banal. Tama? Kaya yun, special tayo. Bakit? Kapanila ng kapatid. Nilikha na ng Diyos yung paglilipatan mo pa lang ng langit. Yung bagong Jerusalem. Amen? Hindi. Kaya naging palam ng Diyos ang lahat ng nilikha, sabi ng Bible, lumikha na siya ng mundo ng paglilipatan natin ng mga tao. Ganun ka-advance ng Diyos. Dahil nakaplano ka na. Dahil mahal ka niya, special kaya. Nilalangin ka ng Diyos. Amen? Umpisa, lalangin ko ang tao, kailangan niya ng mga pangangailangan. Kailangan niya ng langit at lupa, kailangan niya ng tubig, ng lupa, ng mga halaman, ng mga hayop. Kaya nilalang ng Diyos yun. At hindi pa yun yung pinaka-special sa lahat, ha? Bago pa niya lalangin yung mga bagay na ito ng pangangailangan ng tao, gumawa muna siya ng mundo na agad na paglilipatan natin pagdating ng panahon sa mga umibig sa Kanya. Amen? Kaya napakasarap magbasa ng Bible, masigit mong nakikita kung gaano ka ka-special nilalang ng Diyos sa buhay mo. At hindi lang yun, sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26, 31. Sige, pakilagay dyan, Brother Joshua. Genesis 26, chapter 1 verses 26, 31. Nilalang ng Diyos ang lahat para saan? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Paralo ka na agad, dyan pa lang. Nilalang ka ng Diyos, hindi ka kagaya ng kerubin, ng serapin, o ng iba pang mga anghel. Kasi kapag ka nakita mo, kikilabutan ka talaga sa kanyang presensya. Hindi dahil pangit sila, kundi dahil iba ang kanilang itsura kumpara sa atin. Talagang matatakot kaya nga kapag ka nagpakita ang Diyos sa mga anghel sa mga tao ng panahon, huwag kang matakot. Ginaganon agad nila kasi nakakatakot talaga yung presensya ng kerubin. O yung iba yung may kanyang may mata siya sa kanyang mga katawan. May gulong siya. Kababasahin natin yung mga kerubin. Yung kanyang paa ay parang ginto. Ganyan yung mga itsura nila. Pero tayo hindi ganon. Amen? Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Biruin mo, kamukha tayo ng Diyos. Hindi tayo kamukha ng anghel. Magiging kagaya lang tayo ng anghel pagdating ng panahon. Ano yung magiging kagaya sa atin ng anghel? Ano ba ang anghel kung gano'n? Sabi ng Hebrew, sila yung mga espiritu. Kaya pagdating ng araw, magiging espiritu tayo na kagaya ng mga anghel. Pero yung itsura natin kagaya, tayo ng Diyos, larawan at wangis tayo ng Diyos. Amen? Amen. Ganun tayo ka-espesyal. Tinitignan agad ng Diyos, hindi pwede. Kailangan ang tao, kamukha ko, ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Amen? Kaya gano'n natin dapat parangalan ng Diyos. Hindi tayo basta-basta lang nilalang ng Diyos, pinagplanuhan. At hindi lang natapos doon, ha? Basahin muli natin. Ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa ipabawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki o maliit, taas. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, siya ay kanyang nilalang isang lalaki at isang babae. Pinagkatiwalaan niya pa tayo. Sa lahat ng bagay na kanyang nilalang, sa madaling salita, pinagharian ng tao ang lahat. Amen? At hindi lang yun. Binigyan niya pa yung pangangailangan ng tao. Kailangan niya pa ng makakatuwang at nilikha niya ang isang babae sa pamamagitan ng katawan ng lalaki. Amen? Kaya kung isipin mo, wow, lahat pala provide ng Panginoon sa buhay ko. Bakit ako ngayon nagtatanong kung bakit
kailangan ko ng mga bagay na gusto ko. Amen? Kung ang Diyos na naglalang sa akin ay in-advance na ang lahat ng aking mga pangangailangan. Amen? Pero yung special tayong nilalang ng Diyos, binigay niya na muna yung mundo, ginawa niya na muna yung mundo bago niya lalangin ang lahat sa daigdig, maging ang tao. Naglalang muna siya ng mundo, nalilipatan natin pagdating ng panahon. At anong nagawa na ngayon, nilalang niya na yung daigdig. Bago niya nilalang ng tao, sinuplay niya na yung pangangailangan. Nung nalagay ay lahat ng pangangailangan ng tao, tsaka nang nilalang yung tao, na kamukha niya pa. At hindi lang yun, yung mga nilalang niya na kamukha niya na tao na yun, ipinamahala niya doon sa tao, sa atin. At binigyan niya pa tayo ng katuwa kasi no man is an I. Alam mo, may hirapan ng tao. Ang galing mag-isip ng Diyos may concern siya talaga Kaya dapat tayo may concern din. Tama? Kasi awangis at kalarawan tayo ng Diyos. Alam niya na sa pamamahala ng tao, may hirapan siya, kaya lumalang siya ng kapareha niya. Na makakaintindi sa kanya, na makakaunawa sa kanya, na makakatulong sa kanya. Yun si Eva. Tama ba ba? Si una nila si Adan At alam ng Diyos, hindi naman naisip ni Adan, hirapan. Hindi naman nagreklamo si Adan, hirapan ako, wala akong katulong. Nakikita na agad ng Diyos yun, concern na agad siya, alam niya na agad yung kapasidad mo. Ganun ang Ama natin ang Diyos. Kasi special tayo. Lahat ng mga bagay na gusto natin at pangangailangan at kailangan natin ay ibinigay niya na advance. Amen? Ang kailangan lang natin, pagbutihin, parangalan siya sa ating mga buhay na ito. Yan kung bakit tayo dapat magparangal sa Diyos kasi special tayong nilalang ng Diyos. At hindi lang yun, parangalan natin ng Diyos, lagi natin tandaan sa ating isip dahil nilalang tayo ng Diyos special at mayroong pag-ibig. Ano naman yung pag-ibig, Pastor, brother? Yung nagkasala tayo, sa Genesis 2:3, nagkasala ang tao, gumawa ng Diyos ang paraan para muli tayong maidugtong sa Diyos. Ano yung pag-ibig na yun na ginawa ng Diyos? Yung kaisa-isang anak niya. Pero yung mga tayo na nagkasala, hindi tayo nag-effort para mahugasan natin yung mga kasalanan natin sa Diyos. May ginawa ba yung tao? At kung may gagawin man siya, ano yung gagawin niya? Paano niya huhugasan yung kasalanan niya sa Diyos? Hindi. Ang Diyos pa mismo ang gumawa ng paraan para muli tayo ay maidugtong sa Diyos. Kasi dapat, wala na tayo impyerno na tayo lahat ng tao sa totoo lang Kung hindi gumawa ng paraan ng Diyos Yung kala Eva at Adan na alam, nung nagkasala sila Gumawa sila ng damit nila hindi naman yung tatagal, dahon lang yun. Kaya kita ng Diyos yun, hindi niya natiis yung tao, ginawa niya ng gyari sa balat ng hayop para hindi madaling masira. At yun ang lumalarawan sa pag-ibig niya sa atin. Kaya si Jesus Christ, ipinadala niya para hugasan yung mga kasalanan natin. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya patuloy pa rin tayo nagkakasala. Bakit? Hindi natin appreciate yung kabutihan ng Diyos sa atin. Na yung pasimula pa lang, special tayo nilalang ng Diyos at yun, sa paglalang niya sa akin na special, kaakibat yung pag-ibig dahil naging matigas si Eva at Adan, gumawa ng paraan ng Diyos para muli ay maidugtog sila, ginawan sila ng damit niyayari sa balat ng hayop. At sa buhay natin ngayon, yung damit ngayon na galing sa balat ng hayop, yun yung si Jesus na namatay sa krus at kailangan natin tanggapin upang isuot natin bilang damit. Hindi tayo gumawa nun. Ang Diyos ang may gawa nun dahil mahal niya tayo. Kaya lagi natin tandaan yun. Laging nandiyan ng Diyos sa oras na tayo nagkakasala, pinapatawad niya tayo. Kaya lang tayo, kung tinabusuhin yun. Dapat, sabi si Sister Shea, sa buhay natin, lagi natin iniisip na pinararangalan ng Diyos sa ating buhay. Paano? Isipin natin palagi yun. Special kang nilalang ng Diyos. May pag-ibig. Kaya huwag mong dugisan yung katawan mo na tinubos na ng dugo ni Kristo. Amen? Yan. Lagi natin isipin niya sa ating mga buhay. Kung paano natin pararangalan ng Diyos, isipin natin yan na nilalang tayo ng Diyos, espesyal. Ano pa? Isipin natin na nilalang tayo ng Diyos na pulong-pulo ng pag-ibig, may malasakit sa atin. Yung bagay na hindi natin kayang gawin, alam niya yon. Kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para muling idugtong ang
ang relasyon natin sa Diyos. Amen? At tandaan niyo yan, para makapagparangal tayo ng mainam sa Diyos sa ating mga buhay kasi hindi natin alam paano ba kita mapaparangalan, Panginoon, sa aking buhay? Paano ko maghagawa yung mga bagay na naayon sa iyong kalooban sa abot ng aking makakaya? Lagi mong isipin sa buhay mo, kapatid, espesyal ang nilalang ng Diyos. Pinagkakatiwalaan ka niya sa lahat ng kanyang nilikha. Inilagay niya ang lahat bago ka pa lalaki. At naglagay na siya ng lugar para sa iyo sa katapusan ng daigdig. Kaya manatili kang nagmamahal sa Diyos at huwag mong kalilimutan na nilalang ka niya ng may pag-ibig. Amen? Talampakan natin ang Panginoon. Yan. Paano natin pararangalan ng Diyos? Lagi natin isipin na tayo ay espesyal at minamahal niya. Ayan, nilang tayong espesyal at punong-puno ng pag-ibig. Pangalawa, mabilis lang to. Maaga pa. Yan. Medyo madaliin natin. Pangalawa, puntos. Paano natin mapaparangalan ang Diyos? Ano pa ba? Yung sa palagay yung pwede natin parangalan ang Diyos. Base sa ating pinag-aralan kanina. Handog, yan. Handog, kanina. Nakikinig si Sister Shea, yung ating topic kanya, pagbibigay. Tama, yan. Tama, yan. Number 2, parangalan natin ang Diyos. Paano? Yan. Paano natin parangalan ng Diyos? Kasi na ba ako? Nawawala ako Mahaba kasi yung pinaiiksi ko lang Dalhin o maghandog sa Diyos, ang pinakamainam na handog sa Diyos. Yan. Pangalawa yun. Kasi, ano pa ba yung mga bagay na pwede natin ipakita sa Diyos para mapaparangalan siya? Ang una, lagi natin tandaan para mapanghawakan natin na maparangalan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasi, Lord, nilalang mo ako ng espesyal. Kakaiba ako sa mga nilalang mo, natatangi, kalarawan at kawangis mo. Lahat ng kailangan mo, binigay mo na. Totoo nga yan, pag nananalangin ako, talagang tinutugon mo Bagamat akala ko kung minsan di mo ko tinutugon, pero kagaya ng kanta, God will make a way, but there seems to be no way. The words it. Tayo kasi mga tao, sa totoo lang, nakatingin tayo sa malaking pagpapala, yung inaasahan natin, yung gusto ng isip natin na mangyari sa atin. Pero yung totoo, yung kasagutan ng Panginoon lang sa atin ay hindi lang natin napapansin. Tama po ba? Akala kasi natin yung hiniling natin, yun mismo ang gusto nating makita. Panginoon, gusto kong pagpalain mo ako. Ting magic, isang sakong pera. Parang ganun agabis natin. Hindi ko tinalam. Yung pangangailangan natin, tinutugon naman ng Panginoon Lord, bakit kailangan ng pera? Lord, kasi wala po kami bigkas. May kakatok sa'yo. Uy, tol, may dalang pasalubong. Uy, bigkas na kami. Kumpara ng Panginoon. Kasi hindi yun yung iniling mo Gusto mo yung biglaan yung malaki Di ba? Yung isang abang pera agad Pero yung totoo, hindi mo na malayan. Tinukumpara ng Panginoon May kumatok sa'yo, may nagpasalubong sa'yo kahit hindi mo naman inimbitahan. Tama? Ayun yung katagulan ng iyong panalangin kasi ang Diyos, batid ng Diyos ang planong lubos para sa atin. Sa ikabubuti natin. Kaya lang problema, yun nga, kaya tayo nagkakaproblema lalo, tayo nasusunod sa sarili natin. Kaya ako, sa buhay ko, aminado ko, kaya marami akong mga suliran hindi nararanasan. Yun ay dahil sa mga maling desisyon din na pinagdaanan natin dahil sa pagtutuwid ng Panginoon. Yung consequences. Consequences, hindi yung parusa, tandaan yan. Pagtutuwid, pagtuturo ng Panginoon yan. Yan ay nararanasan ng mga anak ng Diyos. Lalo na ng mga taong lingkod ng Diyos at sumusunod sa kanyang nananampalataya. Consequences. Hindi parusa yun. Iba yung parusa sa mga sasama yun. Kalagim-lagim ang kasasabitan ng mga duwag, ng mga hangad. Yun yung mga makakasalanan na hindi talaga sumusunod sa Diyos. Pero tayong mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya, consequences, pagtutuwid, pagtuturo ng Diyos sa atin. At kapag nakinig tayo, malaki ang ating kapakinabangan dyan, lalo na sa ating paglilingkod. Bakit? Maaari natin damayan yung ating kapwa sa mga karanasan na ating naranasan. Amen? Ikaw ba, yung kapatid mo, na mahal mo, gusto mo makaranas ng paghihirap mo? Natural, hindi. Kaya ikaw bilang tinutuwid ng Diyos, natutunan mo yung mga dapat mong gawin, ikaw lang may bahagi yun sa iba. Para may pakita mong mahal mo yung Diyos. Tama? Sa lahat ng bagay na pinagtagumpayan mo, tandaan mo, gusto ng Diyos na gawin mo yun sa iba. Kaya nga, ang pag-ibig sa Diyos, pagmamahal sa kapwa mo
concern. Kaya pinahintulot ng Diyos na maranasan mo yan dahil gusto niya na maintindihan mo yung proseso niya. Gusto mo ng Diyos na maintindihan mo at maunawa mo yung kalagayan ng tao kagaya mo. Amen? Kasi imagine mo, kung hindi mo kagaya ng pananampalataya yung tao dumaranas ng suliranin na yun, paano siya? Baka nagbikti na yun. Baka nagpakamatay na yun. Kinitil niya na yung buhay niya. Amen? Pero dahil ikaw na nakakaunawa, nagtitiwala sa Diyos, napagtatagumpayan mo yun dahil patuloy ka nagtitiwala sa Diyos. At dahil nararanasan mo yan, isipin mo yung kahinaan niya. Dapat, ito naman yung gawin ko sa iba kasi para hindi siya bumigay sa kanyang suliranin. Kaya, lagi natin isipin yung pag-ibig ng Diyos at lagi natin yung ibabahagi sa ating kapwa. Kaya yung mga suliranin na nararanasan natin, itatak natin sa ating isip at puso yun, yung pagtutupid ng Diyos na yun. Kasi gusto ng Diyos na gawin din natin yung mga bagay na mabuti sa iba sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? Tama po ba? Mukhang di isang ayon yun pagdating sa talaga pagbibigay sa iba, medyo parang lalo tayo ng konti na nalilito. Pagdating sa usapang gano'n. Pero okay lang yan. Gano'n talaga, pero yun talaga ang totoo. Yung ating mga consequences, tandaan natin yung pagtutuwid ng Diyos yan sa ating mga buhay. Yan, kaya huwag tayo tumigil, parangalan ng Diyos, mabuti at masama yung ating natatanggap, pagtutuwid ng Diyos, isipin natin na kaya tayo dumadanas nito dahil para meron tayong maibahagi sa iba na experience. Huwag na natin hintayin pa yung ating kapatid makaranas ng ganito kagaya sa nararanasan natin. Pag napagtumpayan natin, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Gawin na natin sa iba yung mga bagay na dapat natin gawin. Amen? Yan. Rumain lang ulit. Nilalang tayo ng Diyos kasi special eh. Lahat binibigay niya sa atin. Ano pa? Minahal tayo ng Diyos, siya na mismo gumawa ng para muling idugtong yung relasyon niya. Tapos pangalawa, paano natin parangalan ng Diyos para sa pagpapatuloy ng ating pagpaparangal sa Kanya? Siyempre maghandog tayo sa Kanya. At yung paghandog natin dapat, pinakamainam sa lahat, pinaka-the best. At lagi kong sinasabi yung istorya ni David sa First Chronicle, kung paano siya naghandog sa Diyos. Kasi yung time na yun, nagkasala si David. Nagpa-census siya nun na hindi naman dapat. Ano ba yung dahilan? Bakit siya nagpapa-census? Natatakot ba siya sa mga kaaway nila na marami? Kaya kailangan niyang makasigurado kung sapat yung bilang ng kanilang puwersa para sakupin o talunin yung kaaway. Yun isip niya, pero inudyukan ko siya ng demonyo ng panahon na yun na mag-census. Yan, para masigurado yung kanilang tagumpay. Pero hindi naman yun Kahit naman konti o marami sila, talaga magtatagumpay sila kasi kasama nila ang Diyos noong panahon Yun yung gustong maisip ng Diyos kay David. Kaya lang inudyukan siya ng kaaway, ng Satanas, na mag-census para makasigurado na mananalo sila sa digmaan. Hindi utos ng Diyos yun. Kaya yung mga bagay na mabuti naman yun sa totoo lang Sa tingin nyo hindi mabuti na mag-census si David noon? Sino ba yung nakabasa ng istorya na yun sa inyo? Taas kamay. Yung nakabasa ng First Chronicle, yung totoo. Taas kamay. Si Brother Rudolph lang. Si Neron. Lagi palabas na tayo ng Bible Yung First Chronicle para alam natin yung istorya ng mga nauna sa atin, yung mga ginamit ng Diyos na lingkod niya. Maging palabas na tayo ng Bible. Yung time na yan sa First Chronicle 21, inudyukan ng demonyo si David na mag-census. Pero bakit? Gusto niyo makasigurado na mananalo sila sa digmaan. Marami sila. Yung isip ng mga tao. Pag marami kami, mananalo kami sa digmaan. Pero totoo, hindi naman sila nananalo dahil marami sila o malakas o magaling sila Nananalo sila dahil sa Diyos. Kaya nga, hindi na kailangan ni David mag-census at walang nag-uutos sa kanya, walang inuutos ang Diyos sa kanya mag-census. Inudyok lang kaaway yung naisip niya, sinunod niya yung sarili niya. Pero wala naman talagang problema. Ano ba masama sa mag-census? Ano ba masama sa pagbilang ng mga tauhan mo? Wala naman, di ba? Okay pa nga kasi nakikita mo kung ilan na kayo Tama mo ba? Parang sa buhay natin, kung minsan kala natin walang mga masama sa ginagawa natin, wala naman tayong masama sa ginagawa natin. Okay lang naman. Kaya lang kasi ang masamang sinasabi nito yung hindi inuutos ng Diyos ginagawa mo. Kaya huwag natin pangungunahan ng Diyos. Kapag pinangunahan natin ng Diyos, ulitin ko lang kanina sa pag-aaral natin, ang Diyos-Diyosan mo yung sarili mo. Tama po ba? Kasi kapag ikaw walang kinikilalang Diyos, ang Diyos mo sarili mo.
Kasi tayo nilalang ng Diyos, may Diyos talaga na may lalang sa atin. Kaya yung Diyos na lumalang sa atin, yung dapat natin sinusunod. Ngayon, kapag inuuna mong sundin yung bagay na ikaw ang nag-isip, ikaw ang Diyos mo, sarili mo yun. Kaya yung pride ang nabubuhay sa buhay mo, hindi ka sumusunod sa Diyos. At yun yung pagkakasala ni David doon. At ang kagandahan ni David, sa istorya na yan, hindi siya kagaya ni Saul na yun ang magkasala, nagtuturo pa, nagdadahilan pa. Ang mindset ni David yung nagkasala, ang una niyang sinabi, nagkasala ako sa Diyos. Tandaan niyo yan. Kaya sa buhay natin, kapag tayo, sa palagay natin nagkasala, huwag na tayong magreklamo o manisipan ng tao. Ay hindi kasi siya ay hindi kasi nagawa ko lang naman yun ito lang naman Huwag lang ganun. Aminin na agad natin sa Diyos, nagkasala ako sa iyo, Panginoon, patawarin mo po ako. Amen? Obserbahan mo yung sarili mo, kapatid, sa atin. Di ba kapag may nagsasabi ng mali tayo, lagi tayo nagdadahilan? Tama ba? Oo, kasi ganito lang naman yun, kaya ako nagawa yun Tama ba? Ako mga ganito lang, ikaw. Di ba, ganon? Yung mga kanilan natin, minsan lang naman Nasa puso ko naman yung Diyos Di ba? Baka kasi kanilan natin, mali yun, mali. Kasi bakit? Isip mo yun Isip mo lang Diyos yun. Ang Diyos, bagamat siya yung Diyos, hindi niya pinagpilitang mabuhay pantay ang Diyos. Tama? Si Jesus, nabuhay siya na parang alipin. Meron siyang Diyos na sinunod kasi tao siya, nandito siya sa mundo Tama? At sino yung Diyos na yun? Yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen? Dahil nandito siya sa mundo, kailangan niyang sumunod sa Diyos na nag-uutos sa kanyang gumawa. Pagkamatay sa krus, tama? At voluntaryo niya yun, bagamat siya Diyos, di niya pinagpilitan. Pwede naman kasi Diyos din naman siya Sabi ng Colossus 2:9, hindi na naman wala yung pagiging Diyos niya Hindi niya lang pinagpilitang manatili na pantay ang Diyos. Yung desisyon niya, hindi niya ipinagpilitan kasi namuhay siya ng sumusunod sa Ama. Amen? Hindi niya sinunod yung sarili niya, kundi sinunod niya yung Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen? Tayo din ganun dapat. Dapat hindi natin sinusunod yung sarili natin. Dapat marunong tayo sumunod sa mga salita ng Diyos na inuutos ng Diyos sa atin. Kasi pag tayo ang nasunod, sa atin, ang Diyos natin, yung sarili natin. Yun yung sinasabi ni Jesus, na kung gusto mong sumunod sa akin, pasalin mo ang krus, kalimutan mo ang iyong sarili. Kapag kasi hindi mo kalimutan yung sarili mo, ikaw yung magiging Diyos-Diyosan ng sarili mo. Ikaw ang Diyos. At hindi maghahari ang Diyos sa iyo kailanman kapag ganun ka. Amen? Kaya kailangan natin bumaba. Yung free will natin, gamitin natin sa tama, tanggapin natin sa buhay natin yung paghahari. Kaya nga Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kapag inuna mong paghahariin ng Diyos sa buhay mo, mamubuhay yung righteousness sa buhay mo kasi titira yung banal na Espiritu at mabubuhay ka sa katotohanan sapagkat ang banal na Espiritu ay katotohanan. Doon tayo makapagsimula gumawa ng mga mabubuti na bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung tayo lang, kahit kailan, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Kapag ginawa mo yung mabuti gamit yung sarili mo, ang Diyos mo, yung sarili mo. Kaya may mga dahilan tayo kuminsan, wala nang masama sa ginagawa ko tumutulong naman ako sa mga hirap. Ano dahilan ko para mapunta ng impyerno? Wala naman akong minamaltrato. Tama? Wala pa akong kaso. Okay naman ako, wala naman akong kaaway. Ang tanong, sino nagsabi sa yung iyan ay sapat na konkreto para pumunta kang lagi? May nabasa kang gano'n sa banal na kasulatan. Wala. Si Jesus lang ang daan, sabi ko. Kaya anong daan? Hindi ka dapat gumawa ng mabuti sa sarili mo. Gawin mo ang mabuti, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Yun ang mabuti. Amen? Yan yung bagay na nakakalimutan natin. Sa ating buhay, akala natin yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi mali. Pero ang mali, yung hindi tayo nakikinig sa Diyos. Pero akala natin tama yung ginagawa natin, pero mali na pala sa paningin ng Diyos. Kaya gaya ni David. Yung census, wala namang masama dun Wala namang masama sa pagbilang ng kanyang mga tauhan Hindi naman masama yung bilangin yun Ang masama kasi doon sa ginawa niya, hindi inutos sa kanya ng Diyos ang census. Kaya hindi dapat siya mag-census. Kaya ikaw, kapag halimbawa, dito sample lang to baka sa kapul, tawanan naman ako ni Pastor. Halimbawa,
song leader. Halimbawa lang ako song leader. Kapag ako, song leader itinalaga ng tagapagtalaga, song leader ka. Hindi ka dapat maging usher. Maliban na lang pag sinabi ng tagapagtalaga, ikaw muna mag-song lead ngayon, kahit usher ka, gampanan mo yun kasi sinabi ng talaga sa'yo. Tama ba? Pero kung hindi niya sinasabi yun, huwag kang hahawak ng mikropono. Kasi hindi nga yan ang tungkulin mo ngayon. Tama mo ba? Kapag inawakan mo yung mikropono na yan, nagkasala ka na yun kasi sino yung nasunod? May nag-utos sa'yo. Wala. Kaya, yun ang ibig sabihin ng Diyos sa buhay ni David. Sa buhay natin ganun din. Kapag ginawa natin yung palagay na, ano mali doon sa ginawa ko? Hindi ako song leader pero maka ko ng mic. Ano mali doon? Ano yung mali doon? Wala nag-uutos sa'yo eh. Ginawa mo yung sarili mo eh. Tama, sinunod mo yung sarili mo, gusto mo yun eh. Yun yung pagkakamali na sinasabi ng Diyos. Ang isang bagay na hindi inutos ng Diyos sa atin, huwag natin gagawin. Kailangan natin sumunod sa utos ng Diyos. Yan. Ayun ang mali ni David. Kaya akala natin kumisa yung mga ginagawa natin, okay lang yan kasi okay, wala naman akong ginagawang masama eh. Ang masama, yung hindi tayo sumunod sa Diyos. Kaya napakahalaga ng pagsunod. Tama, kaya nga, obedience is better than sacrifice. Nakuha niya na. Amen? Palabuhan natin ng Diyos. Kaya kahit paano, may naiintindihan tayo. Okay ba? Tama po ba? Ayun, nakiwa niyo na yung mali ni David. Wala masama sa census na ginawa niya sa kaisipang pantao. Ang masama, hindi yun inuutos ng Diyos sa kanya. Kaya tayo din naman, hanggat hindi natin nababasa sa banal na kasulatan, yung mga bagay na sa palagay natin tama, mali pa rin yun. Amen? Sapagkat may utos, it is finished. Naganap na. Hindi na natin muling pwedeng ipako si Kristo sa krus. Amen po ba? Tinupad niya na ang lahat. Kailangan lang natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano yun? Ang makipag-isa kay Kristo. Yun. Kaya pagdating sa paghahandog, maging kagaya tayo ng David, balik tayo sa number 2 na lalayo tayo eh. Pero kahit paano may natutunan naman, di ba? Yung mali, ulitin ko lang, ano? Yung pagsunod sa hindi utos ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Yung tama, yung pakikinig sa Diyos, yung pagsunod sa Diyos. Yan, yun lang yung pinaka-the best na paliwanag doon. Pangalawa, dalhin o maghandog ng pinakamainam na handog sa Diyos, kagaya ni David. Kasi nung time na yun, nagkasala siya kasi nagsensus siya, hindi naman utos ng Diyos yun. Ginawa niya. Ngayon, may consequences. Pinapili siya ng 3 sa istorya na yun. At ano ba gusto mo? Siya lang kain ka ng kaaway, magparusa sa'yo, yung mga kaaway mo, mapatayin, yun yung maggawa sa'yo ng mga bagay na dapat pangyari sa'yo. O ang Diyos ang magpaparusa sa'yo. Salamat naman kay David, pinili niya na parusahan siya ng Diyos. Kasi si Yahweh, alam niya, mahabagin ng Diyos eh. Kaya yung mababasa niyo yun doon sa 1 Chronicles 21. Kaya napakahalagang magbasa. Mababasa natin yung sinasabi ko, maintindihan nyo. Pinili niya yung parusa ng Diyos kasi alam niya yung Diyos maawain eh, totoo naman. Kaya nung pinurusahan sila ng Diyos, maraming namatay, libo-libo ng oras na yun. Hindi na lang natin sabihin, pero basahin nyo na lang, marami talaga. Ang Diyos din mismo ay nahabag sa kanila. Biruin mo sa kasalanan ni David, maraming nadamay. Kaya tayo sa ating pagkakasala, hindi natin alam, marami tayong nadadamay na mga taong inosente. Kaya nga sabi ng Bible, huwag tayo maging sanhi ng pagkakasala. Kagaya ni David, kung paano siya nagkasala, ang dami naging nadamay, libo-libong tao namatay. Sa atin din naman, marami nagkasala. Sino? Una, halimbawa ako, pag nagkasala, makita ng anak ko, hindi susunod sa akin yan, magkakasala siya. Hindi siya susunod sa tatay niya. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Nasa lumat niya yun, kasala siya. Naturuan ko siya ng hindi maganda. Ako nakalulungkot ako kasi dati nung mabisyo ko, talagang dami ko nasirang buhay. Naging bisyo ko, sugal, sigarilyo, alak, shabu. May rami ko natutunan mag-shabu eh. Natuto sa akin tao mag-shabu, nasira yung buhay. Ngayon, hanggang ngayon, adik pa rin. Ako, naka-recover na sila, hindi pa rin. Yung iba ko mga kasama, namatay na lang eh, sa kakainom ng alak eh. Kasi yung mga taong pre, kasi haba ng buho ko, kakatakot ako ng panahon eh. Ewan ko, natatakot sa akin o naawa na lang, kaya pre, tagay naman siya. Ay, nasarapan. Ngayon, lasinggihan pa sa akin eh. Hanggang ngayon, umiinom pa rin eh. Iba, namatay na lang eh. Dahil sa akin. So, ibig sabihin yung kasalanan ko, naipasa ko sa iba at nakalulungkot isipin, ako naging dahilan.
hindi pa siya nakikilala sa Panginoon, namatay siya. Kaya ang dami ko kasalanan sa Diyos, kaya ako, hindi na rin ako nagtatapon bakit mahirap talaga yung buhay ko ngayon eh. Kasama yun eh, sa mga consequences na dinadaanan mo sa Diyos eh. Kasi sa dami ng taong nasira ko yung buhay eh. Kaya hindi na ako nagreklamo sa buhay ko ngayon eh. Hindi na ako nagtataka eh. Kasi ngayon pa lang ako gumagawa ng mabuti pa lang eh. Simula nung pinanganak ako, ilang taon na ako, 43 years. Bagamat hindi mukhang 43, mukhang 33 lang ako eh. Hindi ko isang ayaw na. Hindi ba isang ayaw? Hindi, mature na ako tignan sa totoo lang. Pero sa haba ng taon na nilago ko sa mundo, wala na ako ginawang mabuti. Ang dami kong pinahamak na tao eh. Tapos, ngayon pa lang ako naglilingkod. Kaya anong karapatan ko magreklamo sa Diyos? Lord, lingkod mo, pastor ako, bakit ang hirap ng buhay ko? Bakit ako ba sa utang? May karapatan ba akong sisihin ng Diyos sa kalagayan ko ngayon? Wala! 43 years ako, 365 years in 1 year. Binubuhay ako ng Diyos at yung pagbubuhay sa akin ng Diyos na yun, hindi ko naiisip. Gumagawa ako ng masama. At yung iba pa, ay natutuwa pa ako na gumawa rin ng masama sa pamamagitan ng buhay ko, Roma 1. At natutuwa pa na ang iba ay gumagawa rin ng mga bagay na yun. Isipin niyo sa buhay niyo din, ilang taon na kayo ngayon? May nagawa na ba kayong mabuti sa Diyos sa palagay niyo kinasiyahan kayo ng Diyos? Di ba wala? Sa totoo lang? Wala. Ang mabuti lang na ginawa natin sa buhay natin ngayon, yung nakilala na natin siya at tinanggap sa buhay. Kaya alam, tagilid pa nga, kung ikaw ang tatanungin eh. Tanungin mo sarili mo. Iisip ka nun, parang hindi nga, tama. Diba? Parang tagilid ka pa nga eh. Konti lang dito yung magsasabi, opo, ngayon. Napaparangalan mo na siya, konti lang yung magsasabi talagang gano'n. Pero yung totoo yung iba, tagilid pa. Amen? Tama po ba? O duda pa. Kasi bagamat tinanggap na si Kristo, alam natin sa sarili natin, nakakagawa pa rin tayo ng pagkakasala. Wala pa rin tiwala tayo sa kapatiran natin. May galit po sa mga ng loob pa rin tayo sa isa't isa. Yun ang totoo. Wait, tampo pa rin tayo. Sabihin nyo hindi. Oh, di ba? Hindi tayo makapagsinungaling sa Diyos. Alam ng Diyos yung naman ang isip at puso natin. Ang kailangan natin magtapat sa Diyos. Tama po ba? Eh yun. Kaya ngayon, sinasabi ng Diyos sa atin ito, sikapin natin na mabago yung buhay natin sa harapan ng Diyos. Kagaya ni David. Amen? Na bagamat nagkasala siya, ang kagandahan sa kanya, hindi siya kagaya ni Saul na ninisi. Sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. Talagang alam niya na siya ang gumawa ng pagkakasala na ipinahama ng libu-libong taong namatay nung panahon niya. Sa isang kasalanan niya yun sa pagsisensus lang, libu-libo yung namatay. Ngayon, hindi niya naisip maghandog. Ang Diyos pa nga ang nakaisip nun eh. Sige, kasi nahabag ang Diyos eh. Ayaw niya na, nakikita may namamatay. Grabe siyang naninibugo sa puso niya na yung bansa niya napaparusahan dahil sa kasalanan ni David, yung Israel. Ngayon sige, pinigil niya na yung anghel na namumuksa. Siya na nag-isip, maghandog ka na lang. Pumunta ka kay Omni. Bilhin mo yung lupa niya. Panahon na yun, kaya nababasa niyo sa 1 Chronicles 21. Kaya pumunta siya kay Omri na may relasyon sa kanya. Naiisip na natin yan bilang pagpaparangal sa kanya. Amen po ba? Kaya, kinukorek tayo ni David, gayahin natin kung paano siya naghahandog, hindi natin gayahin kasi wala naman tayong kayamanan na malaki kagaya niya. Ang gayahin natin yung paraan ng kanyang pagdakila sa Diyos, pagpaparangal. Dapat malinis, dapat mainam, dapat buhay na handog banal ang kalugod-lugod sa Diyos kahit sa ating mga kapirahan. Kaya sa Kawikaan 3:9, sabi ron, Kawikaan 3:9, sabi dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyong handugan. Pinakamainam na ani. Nakita niyo yung mga magsasaka? Binabantayan niya yung bukid niya. Pagka may insekto, nilalagyan ng insecticide. Kinukultivate niya yung lupa, pinaghihirapan niya, o walang bumagyo, nandiyan siya. Tinitignan niya kung may mga damo, tinatanggal niya yung mga damo kapag kailangan tanggalin at kayang tanggalin. Ganun niya pinahalagahan yung ani niya. Okay? Ganun din natin dapat pinahalagahan yung mga kayamanan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dapat binabantayan natin yan at binabalik natin sa Diyos yung talagang para sa Kanya. Yung 10% hindi atin yun, sa Diyos yun. Kaya nga hindi sinabi sa Malakias, ibigay, kundi dalhin ninyo
inyo. Tama po ba? Sa malakas nakalagay doon, dalhin. Kasi sa Diyos yun, hindi yun atin. Okay? At kung tutusin nga yan, dapat higit pa doon eh. Kagaya ng sa 2 Corinthians 7:9-8 eh. Magbigay kayo ng buong puso. Bukal sa inyong kalooban, hindi na pipilitan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo. Ang purpose, para may pambili kayo ng iPhone. Magbibigay ako para pagpalain daw ako eh. Pag tumawag ito, bilang ko iPhone. Ano yung purpose doon? Kapag iyon ang ginawa ko, mali ka na nun. Ikaw lang isip na, wala naman masama sa iPhone eh. Punta kaya, gagamitin ko nga yun. Pang picture sa mga gatherings eh. Tama? Pang video kapag nagpupuri kami kasi malinaw yun eh. Diba? Maganda yun eh. Para maganda yung programa namin. Ang ganda lang ng isip ko. At tanong sinagutos doon. Tama? O, sino yung mali? Ikaw, walang masama sa pabili ng iPhone. Pera mo yun eh. Kaya lang, binasabi kong bumili nun. Eh, ang sabi, kapag na pinagpala ka, dalhin mo yung magbigay ka para sa, sabi ng 2 Corinthians 9:7-8 ba yun? Para pag ikay pinagpala, may magagamit ka sa pagkakawang gawa. Pagmamahal sa kapwa, magpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Tama? May nagsabi ba? Pag nagtrabaho ako ng rugtong, nag-overtime ako, kita ko ng malaki. Pagkatapos, boy, paano na ako? Tama-tama yung SM, binuksan ng lakit lang. Hindi ako magpapagod sa Fairview. Tama? Dito na lang ako. Mag-Jollibee ako dyan, kaya mag-iinasal. Tama? May nagsabi sa'yo kung yung gawin mo pag sahod mo? Anong sabi ng Diyos pag pinagpala ka? Magbigay ka ng pinakamainam kay Yahweh. Para kapag pinagpala ka lalo, may pagagamit sa pagkakawang gawa. Maggawa-gawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Pansin nyo kaya tayo nagsisikap makagawa ng programa sa church para makapagbigay ng kawang gawa sa iba. Kasi yun yung nais ng Diyos. Kaya nawa, maisip natin yun at maisip din natin mag-participate. Kaya ng turo kanina, matuto tayo participate sa bawat isa sa atin. Makiramdam tayo sa pangangailangan ng bawat isa. Halimbawa, kapag may mga anniversary, kilala natin yung mga nagbibigay ng malalaki. Huwag naman natin silang lagi i-priority magbigay ng malaki. Kasi malay mo naman kung tumapat sa wala silang pera ng panahon na yun. Kawawa naman sila. Masarap pipilitan sila mag-sakripisyo, sila may hirapan. Ngayon tayo naman, mag-isip tayo ng mga upgrade din yung ating kakayanan sa pagbibigay. Para mag-aanan din naman yung bawat kapatiran. Tama po ba? Pero hindi ko sinasabing inuutos sa inyo gawin yun. Yun kasi, sinasabi natin dahil yun yung inuutos ng Diyos sa atin para maparamala natin siya ng higit sa lahat. Yung pakikibahagi, pakikipag-participate, at ginagamit ang lahat ng yaman natin para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tinuturuan lang tayo ng Diyos na gamitin ang ating mga wealth sa tamang kaparaanan. Kasi kung minsan, akala natin, kagaya ni David, wala tayong nagagawang masama sa Diyos, pero meron pala, hindi natin inaakala. At yung bagay na yun, yung mga bagay na tayo ang nakaisip na hindi inuutos ng Diyos sa atin. Tama po ba? Yes. Ako nga dati, pagka nagtrabaho ko, marami nang nakaabang sa akin mga barkada ko sa trabaho ko. Lalo pagka Sabado nights. Pag Sabado nights, inuman na kami yan. Hindi akong paparangal sa Diyos. Bibili na agad kami ng alak. At kapag may nalulungkot, naawa ko doon. Pero kung ganda mo nang naawa ka, di ba? May masama ba siya naawa? Mabuti yun eh. Sinaawa ka sa kanya. Kalungkot naman ang tao ito. Wala man lang siyang kaibigan na sa kanya yung nagmamalasakit. Pare, bait ko ba nun, pre? May ginagawa ka ba? Wala nga eh. Sama sa amin. Biros tayo. Napasaya ko siya. May masama ba ron? Naisip ko nakakaawa siya, malungkot eh. Pinasaya ko siya. Ngayon, ang tanong, mabuti ba yung ginawa kong malasakit na yun? Pero sa atin, kala natin normal yun eh, di ba? Mabuti yun kasi napasaya mo yung tao eh. Okay, inasyat ako siya. Sinama ako siya pag nagdroga ko, nilibre ko siya. Walang masama kasi naawa ako eh. Ang masama kasi hindi naman inutos sa inyo ng Diyos na magdroga ka eh. May nakalagay ba sa 10 Commandments? Magdroga kayo 3 beses sa linggo. Diba? Uminom kayo araw-araw, gabi-gabi, pantanggal ng pagod. Wala naman nakalagay sa 10 utos nun eh. Tayo lang gumawa ng utos na yun. Kaya yung mali, tandaan natin, yung mga bagay na tayo ang gumawa ng kautusan. Ang Diyos natin yung sarili natin. Amen? Amen. Nakuha na.
Ayan, ang kasalanan ni David, hindi nagsenso siya. Kasalanan ni David, siya yung gumawa ng utos na sinunod niya. Ayan, yun mali. Kaya tayo sa buhay natin maging wais. Isipin natin ang lahat ng bagay ay naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya matuto tayo sumunod sa Diyos. Lalo na sa pagbibigay. At ang purpose nung pag tayo pinagpala, isipin natin yung kapwa natin, huwag natin ambilin yung lahat ng meron tayo. Huwag natin bigay yung buta lang ha. Pero sa mga kabataan, Pastor, parang ayaw nyo lang akong pagbigay kasi wala naman kami trabaho eh. Puro hingi lang kami sa nanay namin, baon. Alam mo ba yung dalawang anak ko tinuturo ako, alam, tigas ng ulo eh. Ang magkano baon mo? 20. O, bawasan mo ng 2 yan. Sa isang linggo, magkano na yan? Sa 6 na araw, magkano yun? 2 times 6. 12. O, may 12 pesos ka. O, dagdagan mo na ng 8, 20. O, edi may offering ka pa. May times ka na, may offering ka pa, times and offering. Anong ginawa mo? Pinagsikapan, pinaglaanan, sinunod ko yung utos mo. Panginoon, ano yun? Yung sundin yung magulang ko. Ayun yung mabuti. Biblical yun. Ayun yung tama. Ay ngayon, anong gagawin mo? Pag mag-iipon pa ako, 20. Isang araw ko lang yun. Biyernes, hindi na ako magkakain. Magbaba, bibigay ko na yung 20. Sino na? Tama yun, tama. Sino yung sinunod mo? Ayun yung mali. Ginawa mo yung mabuti sa sarili mo. Nakuha. Ayan. Yung mga payo ng magulang natin dapat sinusunod natin. Dapat nasa proseso ka. Ganun lang, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Tandaan natin yan. Kung paano dapat natin sinusunod ang Diyos ng may paggalang. Sinusunod natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos niya sa atin. Sa bata, igalang mo yung ama't ina. Sumunod kayo sa inyong mga magulang. Yan. Sa ganung paraan, gawin mo yung mga bagay na yun, nang naayon sa kalooban ng Diyos, makakapagbigay ka ng mainam na parangal sa Diyos. Amen? Amen. Yan, sinasabi natin. Sa mga nagtatrabaho, magtrabaho kayo ng buong sikap, nakakalikod man yung amo nyo o hindi, mabuti man lumasama yung amo nyo, igalang nyo sila. Ganun yun. Okay? Tama po ba? At pag tayo pinagpala, priority, pagmamahal sa kapwa. Yun lang yun. Huwag natin akinin. Wala masama sa bibili natin, pero dapat iniisip natin yung kalooban ng Diyos. Okay? Hindi masamang bumili ng mga bagay na mamahalin. Kasi pera mo naman yan. Ang mahalaga doon, ang kalooban ng Diyos, sinusunod mo sa buhay mo. Yun yung mabuti doon. Pero yung sinasaklawan ng mga bagay na yun, yung kalooban ng Diyos, hindi mo na nagagawa, masama na yun. Amen po ba? Nawa, naintindihan natin. Nawa, magawa natin yung paghandog na malinam sa Diyos number 2. At ikatlo, panghuli, ang pinakamahalaga sa lahat. Dapat, magagawa kasi natin yan kapag yung buhay talaga natin, inalay natin sa Diyos. Kaya pangatlo, ialay ang buhay natin sa Diyos bilang buhay na handog, banal, at kalugod sa Diyos. Yung mga bagay na nauna na yun, hindi natin magagawa kasi yan eh. Kung hindi natin talaga totoo, iaalay yung buhay natin sa Diyos. Dapat talaga, ialay natin yung buhay natin sa Diyos. Bilang buhay na handog, banal, at kalugod sa Diyos. Roman 12:1 and 2, mag-iba ka na. Pag nag-alay ka sa Diyos, isipin niyo ka, yung confession, may pagbabago yan. Kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, dapat mayroong nagbabago sa buhay mo. Tandaan niyo yan, tandaan natin ko. Kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, dapat may pagbabago tayo. Kaya ngayon, yung Roman 12:2, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Pag nag-alay ka ng buhay mo sa Diyos, natural, magbababa ka ng kalooban mo, hingi ka ng tawad. At kasunod na dun, dapat nagbabago na tayo. Hindi tayo na sumusunod na sa ating mga sarili. Kaya dapat sinusunod na natin ang Diyos. Ang nangyayari niyan, yung Roma 12:6-21. Pakilagay, Brother Joshua. Ano na pangyayari sa'yo kapag inalay mo yung buhay mo sa Diyos at nagbabago na yung buhay mo? Sabi ng Roma 12:6-21, basahin na lang natin. Bakit? May plano ang Diyos sa buhay niyo at gusto ng Diyos na lumago kayo. At kinalaunan, pagdating sa langit, bigyan ng karangalan. Amen? Amen! Pagkakaan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya tandaan natin, pakalan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Kung paano, dapat isipin natin na tayo ilalang ng Diyos, espesyal at may pag-ibig. Pangalawa, paano natin parangalan ng Diyos? Bigay natin sa Diyos. Dali natin sa Diyos ang pinakamainam na handog. Pangatlo, sa kabuuan yan, yung buhay natin dapat una, talagang inaalay natin ng totoo sa Diyos. Tandaan natin, 1 Peter 2:9, tayo mga lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang
nakalaan upang magpahayag. Tandaan niyo ito tayo ay mga lahing pinili ang purpose. Magpahayag ng mga bagay na kamangha-mangha na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya yung mga kahirapan natin nararanasan, kabiguan o ano pang mga bagay na hindi natin gustong mangyari sa atin. Hinihintulot ng Diyos yan kasi gusto ng Diyos na ipakita sa atin yung mga bagay na mahiwaga, na hindi pa natin lubusang naunawaan, na tutugunin niya, na makikita natin sa ating dalawang mga mata, yung mga mahiwaga na kayang ipakita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At yun, yung mga bagay na yun, ang ipamamalita natin sa iba upang dakilain din nila ang Diyos na ating pinarangalan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat tayo tumayo at tayo umawit ng parangal sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Awitan natin siya. Kay mo, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng bagay na meron tayo, ang Diyos ang nagbigay. Kaya karapat dapat na siya ay ating parangalan sa ating mga buhay na ito. Kay buti mo, Panginoon. Dakila ka sa aming buhay, O Diyos. Lahat ng bagay itinuro mo sa amin. Tinuruan mo kami kung paano sumamba sa iyo. Kung awit, nakakabigkas kami ng panalangin. Ikaw ang turo, Panginoon. Wala kaming alam. Ikaw lang lahat ng gumawa sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Hindi mo ang aming awit panalangin sa iyo bilang pagpaparangal sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Purihin ka aming Panginoon sa iyo. May buti mo, Diyos. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig
nagbibigay ng kalinisan, Panginoon, nagbibigay ng kaginhawaan, Panginoon, ng kapanatagan, ng pag-asa, ng buhay na walang hanggan, Panginoon, na ipinangako mo sa amin. Purihin ka, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nagagawa namin mali, Panginoon, sa mga bagay kung minsan hindi namin inaakala, Panginoon, na mali pala. Kagaya ng buhay ni Haring David, Panginoon, na sinusunod niya ang sarili niya, Panginoon, sa kanyang buhay, na bagay na hindi mo naman inuutos sa kanya. Pero salamat din, pinakita mo sa amin na kagaya niya, na katulad namin, Panginoon, na dapat din namin tularan ang kanyang katapian, na higit sa lahat, matutuo namin ang aming pagkakasala sa iyo, at tanggapin, Panginoon, ang pagtutuwid mo, Panginoon. At laging umasa, Panginoon, na kagaya niya, naniniwala, Panginoon, ikaw ang Diyos na mahabagin, na sa amin, Panginoon, ay magpapatawad. Ganun din kami, Panginoon. Salamat sa istorya ng buhay ni David, sa buhay nila Moses, Panginoon, sa aklat ng awit, Panginoon, sa bundok ng Sinai, Panginoon, sa ibang mga ninuno namin na nabuhay na mula sa amin, sa mga apostol, disipol, Panginoon. Mas malinaw nila na ipahayag sa amin ang mga bagay na yung kalooban, kaya naman kami sa buhay namin, Panginoon. Kami na ang magpapasya, Panginoon, kung ikaw ay aming pangiligan. At kami naman nalalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, kahabagan mo kami. Loobin mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay lubusan na namin totoong tanggapin sa aming mga puso, sa aming mga buhay na ito, upang ang iyong kalooban ay magawa namin habang kami naririto, Panginoon. Ayaw namin, Panginoon, na patuloy na alipinin ang kasalanan, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, tinatanggap ka namin, Panginoong Yesus, sa aming buhay bilang Hari, Panginoon at Diyos. Sa oras na ito, kami ay sa iyo. Ang aming mga buhay ay sa iyo na, Panginoong Yesus. Salamat sa iyong banal na salita na aming natutunan ngayon. Bagay na nabubudyok sa amin na patuloy kaming manangal sa iyo. Aming buhay at banal na Diyos na aming sinasamba. Salamat, pagbahayan mo kami, Panginoon. Salamat sa kapatawaran na iyong bigay sa amin. Ikaw lang ang aming sasambahin. Palibad doon walang kami. Maraming salamat sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat pagsamba sa lahat ng aming mga kaya ng aming Panginoon Isus na aming nagpapaglakas. Amen.